Alleluia, 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 Alleluia. Ang salitang mula sa Diyos kapag isinasaloob ay mamumunga ng lubos. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus, sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsasabi, siya'y si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakagagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman, siya'y si Elias. Siya'y propeta katulad ng mga propeta noong una, anang iba pa. Sinabi naman ni Herodes, nang mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes. Ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa, sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas, ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodes at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodias at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ng anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano ang hihilingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista. Sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Sabi niya, labis na nalungkot ang hari. Ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good evening po sa inyong lahat. Ngayon po ay unang biyernes ng buwan ng Pebrero. Alam mo natin ang buwan ng Pebrero ay napaka-espesyal, lalo na sa ating mga Pilipino dahil ang tawag natin nga ng iba ay
Peb-ibig, no? Buwan ng pag-ibig, ang Pebrero. At tayo ay nasa unang linggo ng buwan na ito. At alam natin, kagaya ng ginawa natin ng mga nakaraan, kapag unang linggo, nagbe-bless tayo ng mga may birthday. Hindi natin gagawin ngayon yan, pero gusto ko pong malaman, sino ang mga may birthday dito ng February? Taso ang kamay ang mga birthday ay February. Ayan. Happy birthday po sa inyo. Palakpakan naman rin natin ang mga may birthday ng February. Happy birthday. No? Pero alam mo ninyo kung minsan ayaw ipaalam nung iba na birthday nila February. Kasi meron tayong pinausong biro. Matandang biro ito. Lahat daw ng pinanganak ng Pebrero o February ay... hindi ako nagsabi niyan, kayo nagsabi niyan. Huwag niyo akong dadamay dyan pag nagalit yung mga may birthday ng February. Kaya daw kulang-kulang kasi nga yung petsa o yung araw ng Pebrero kulang. Hindi 30, hindi 31, 28 lang. Makinig ko kayo mabuti. Yung mga pauso na yan. Yan ay pinauso lang ng tao. Pero makinig kayo. Mabuti na lang ang ginawa ng Diyos, ang Valentine's Day, ginawang Pebrero. Kaya yung dating kulang-kulang dahil sa pag-ibig ay naging punong-puno. Pinagpala ang mga pinanganak ng Pebrero dahil sa pag-ibig. Ayan, nailusot ko na kayo. Pero totoo yun. Pag-ibig ang pumupuno sa kulang at kakulangan sa buhay ng tao. Without love, we are incomplete. Tandaan natin yan. It is love that really completes and fills any emptiness in our life. Kahit na ano pang meron ka, pero kung walang pag-ibig sa ginagawa mo, sa meron ka, walang pag-ibig sa buhay mo, walang pag-ibig sa pagsasama ninyo, hindi tayo kompleto. Love fills the gap. Love completes everything. Pag-ibig. Kaya napakaganda ho, natandaan natin, ang Biyernes ay hindi lang araw ng Nazareno. Ang Biyernes ay hindi lang araw ng debosyon ng mga deboto ng Nazareno. Tandaan natin, every Friday is also a devotion to the Sacred Heart of Jesus. Kaya kahit ang Biyernes daw, ang pinakamalungkot na araw sa buhay ng isang Kristiyano. Bakit? Kaya nga meron tayong kasabihan pang isa. Kapag may taong nakakita ka lagi nakasimangot, sambako lang muka, anong sabi mo? Ba't ganyan mukha mo? Biyernes Santong Biyernes Santo. Because that is the saddest day in our Christian life. When our Lord Jesus died on the cross on the Good Friday. Pero huwag niyong kalilimutan, ang Biyernes ay hindi ang pinakamalungkot na araw, sapagkat ang Biyernes din ang pinakamatagumpay na araw because of love. Sapagkat sa pag-ibig ni Kristo, pinatunayan niya na ang pag-ibig pwedeng hindi mapigil. Alam mo ninyo, naikilala nyo na ho si Ben, yung ating kasama ho dito sa ating simbahan. Well, siya ho ay umuwi na sa ngalan din ng pag-ibig. Wala na tayong magagawa doon, dahil siya may asawa, so kailangan niya hong unahin din ng kanyang pamilya. Kaya umuwi si Ben, niloloko ko nga siya sa kay mga kasama. Ano naman ang laban ko sa asawa ni Ben kung saan pipiliin? Sabi ko, alam nyo ang team song nila, Lintik na Pag-ibig. Sabi ko talaga pero hindi ang asawa. Wag ko kayo mag-alala, ngayong hapon dumating ang kapalit ni Ben. Sa kanyo na siya makikilala. Ang pangalan, hindi nalalayo kay Ben, Bien. Dinagdagan na ng isang letra. Makikilala niyo siya one of these days. Pagpahingahin ho muna natin siya. Pero lamunin niyo, totoo yun. May pag-ibig na hindi mapipigil. At yan ay ang pag-ibig ni Kristo.
Kung ang pag-ibig natin ay katulad ng pinakitang pag-ibig ni Kristo, ito ang tunay at wagas na pag-ibig. Na sa kabila ng maraming hindi sinasabing maganda at ginagawang mabuti ng mga tao kay Kristo noon, habang siya ay tumutulong at nagtuturo ng maganda, maraming sinasabing masama at mali ang mga tao sa Kanya. And yet, ipinagpatuloy niya at nagtagumpay siya sa kanyang misyon na ang tawag ay kaligtasan ng tao. For God so loved the world that He gave His only Son to save us. At natagtagumpay si Kristo. Indeed, love conquers all. Love wins. Kaya ano ang sabi ng ating unang pagbasa sa mga sulat sa mga Hebreo? Ipagpatuloy ninyo ang pagmamahalan. Never give up on love. Ipagpatuloy ninyo ang pagmamahalan bilang magkakapatid. Ipaglaban natin ang pag-ibig laban sa galit, inggit, sama ng loob, hinanakit, paghihiganti. Love can conquer everything. Kaya ipagpatuloy niyo magpagmamahalan ninyo. Hindi man laging, makinig kayo, totoo ito, alam nyo, sasang-ayong kayo, hindi man laging madali, masarap at masaya ang dinadanas ng mga taong nagmamahal. Tama? Hindi laging masaya. Hindi laging masarap. Hindi laging madali. Father, ito ba ang kapalit? Pinalaki ko sila. Hindi na ako nakapag-asawa dahil sa mga kapatid ko. Hindi ko na natuloy yung gusto ko. Hanggang ngayon, lola na ako, pati ako, bumubuhay sa kanila. Hindi laging masarap, masaya, madali. Pero tandaan nyo ito, pag-ibig mo ang magtataas sa iyo. Pag-ibig mo ang magpapakilala sa iyo. Pag-ibig mo ang magliligtas sa iyo. Why? Because love is power. And love is powerful. Pero hindi po hanggang doon lang yon. May kadugtong yon. Love is power if it is rooted and founded in God's love. Makapangyarihan ng pag-ibig kung nakaugat ito sa pag-ibig ng Diyos. Ito ang kulang kay Herodes sa ebanghelyong narinig. Hindi ito nagawa ni Herodes. Nagmahal ba si Herodes? Yes. Nagmahal si Herodes. Pero ang nakakalungkot, nawala sa kanya yung tapang. Yung tapang ng tapat na pag-ibig. Ano ang sabi ni Pablo? Ang pag-ibig ay hindi madaya, hindi makasarili, hindi mapagmataas, at hindi duwag ang pag-ibig. Ito ang kinulang kay Herodes. Naduwag siya. Nung hinihingi na ng anak na Herodias, na kinakasama niya, na asawa ng kanyang kapatid, pasalimuot, ang gulo. In other words, inaagaw ni Herodes ang asawa ng kanyang kapatid na si Felipe. Ang sabi ni Juan, mali yan. At hindi niya tinantanan si Herodes at Herodias. Kaya nagkimkim ng galit si Herodias isang araw. Kaya alam nyo, huwag niyong patatagalin ng galit sa puso ninyo. Sisirain kayo. Wawasakin kayo. Kaya nung ginawa ni Herodias, sa sobrang galit, ibigay mo ang ulo ni Juan. Si Herodes naduwag sapagkat wala ang pag-ibig ng Diyos sa puso niya. Ano ang minahal niya? Yung posisyon niya, yung kayamanan niya, yung kapangyarihan niya, yung image niya. Nagkasubuan na Nangako na ako doon sa bata. Mapapahiya ako sa mga tao. Pagtatawanan nila ako, baka mawalan ako ng kapangyarihan. Mas minahal niya ang kapangyarihan, ang kasikatan, ang imahin niya. Duwag. Hindi totoong love is blind. Ako, wag niyo na ako kamaniw. Matatanda na ho tayo para
Nung bata lang ho yun, sa Islam book lang. Yan lang alam natin kasi nga maigsi lang ho yung part na what is love? Kaya paborito nating definition, love is blind. Hindi totoo yun. Magagalit asawa nyo pag yan ang sinagot ninyo. Ano, hindi mo ko nakitang maganda at maayos? Hindi ho bulag ang pag-ibig. Sadyang madaya at sinungaling lang minsan ang mata ng tao sa pagmamahal. Makinig po kayo at tandaan nyo ito. We use things and we love people. Do not use people to love things. We use things and we love people. Do not use people to love things. Sa pagkapatuloy na misa natin, Biyernes man, Pebrero man o hindi, gawin nating araw ng pag-ibig, ang araw-araw ng buhay natin. Kung saan tayo ay marunong maging matapang para gawin ang mabuti at tama. Kung saan kaya nating maging tapat sa kung ano ang mabuti at tama. Nandun ang pag-ibig. Dahil kahit na maraming ulit tayong nagkamali, nagkasala at nadapa, mas maraming beses din tayong itinama, pinatawad at binangon hindi lang ng pag-ibig ng Diyos, kundi ng mga taong inilaban ang pag-ibig nila para sa iyo. Love is powerful if it is rooted in the love of God. Amen.